Isang traidor na halik sa gitna ng unos. Habang nagpupuyat si Tala sa pag-ibig, ang kanyang asawa ay nalulunod sa kandungan ng iba. Sa isang iglap, ang dangal ng isang asawa ay nayurakan ng ginto at kapangyarihan. Wala ng luha dahil ang apoy ng paghilom ay nagsisimula na sa bawat dumi na kanyang lilinisin. Hanggang kailan mananatiling nakayuko ang isang reyna bago siya muling lumipad? Sino ang tunay na nagmamay-ari ng langit? Hindi kailangan ni Marco ang isang asawang amoy kusina at malas sa negosyo. Tala. Ang kailangan niya ay si Cielo, isang babaeng marunong lumipad sa taas ng kanyang pangarap, hindi ang isang tulad mong pabigat na marunong lang magmakaawa. Ang mga salitang yon ni Doña Amparo ay tila mga laseta na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Malamig ang bawat pantig, walang bahid ng awa, at puno ng puot na tila matagal nang nakaimbak sa ilalim ng kanyang mga mamahaling hiyas. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Tala sa labas ng pinto ng silid. Bit-bit ang isang lumang thermos na puno ng mainit na sopas. Buong gabi siyang hindi natulog sa gitna ng malakas na ulan sa Manila. Pinagpuyatan niyang ihanda ang paboritong pagkain ni Marco. Kahit na ang sarili niyang katawan ay nanginginig na sa pagod at gutom. Sa kanyang bulsa, naroon ang resibo ng huling sentimo ng kanyang ipon na ginamit niya pambayad sa lihim na utang sa credit card ng kanyang asawa dahil ayaw niyang mabalisa ito sa kanyang paglipad. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Tala sa thermos. Nadama niya ang unti-unting pagtulo ng mainit na likido sa kanyang mga daliri nang tumagilid ito, ngunit tila nawalan na ng pakiramdam ang kanyang balat. Ang kanyang paningin ay nakapako sa siwang ng pinto. Doon, sa loob ng marangyang silid, nakita niya ang kanyang asawang si Marco na nakasandal sa mga unan. Ang kamay nito, na madalas niyang hagurin tuwing pagod ito, ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Cielo. Ang bawat titig nila sa isa't isa ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala ng 7 taon nilang pagsasama. Pumasok si Doña Amparo sa kanyang paningin, humarang sa siwang at tuluyang binuksan ang pinto para harapin siya. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala bago pa siya nakapagsalita. Hindi ito sampal ng galit lamang. Ito ay sampal ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang mukha hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Huwag kang umarte na parang biktima, Tala. Muling ganti ng matandang babae, ang boses ay tila isang ahas na bumubulong sa kanyang tainga. Dahil sa iyo kaya inatake ang anak ko. Ang pagiging dukha mo ang nanagdala ng malas sa pamilyang ilustre. Kung hindi dahil sa pagkapit mo sa amin na parang linta, sana ay matagal na silang maligaya ni Cielo. Ngayon, pirmahan mo ang dokumentong ito. Aminin mo ang iyong kapabayaan o sisiguraduhin kong kahit anino ng anak mong si Hope ay hindi mo na muling masisilayan. Naramdaman ni Tala ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila punlo na bumaon sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay puno ng kulay ay tila naging abo sa kanyang paningin. Ang mga kamay niyang sanay humawak sa control yoke ng eroplano ay nanginginig na ngayon sa harap ng isang pirasong papel na magtatakda ng kanyang katapusan. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit maliit na tanggol, kahit isang sulyap ng pagsisisi. Ngunit iniwas ni Marco ang kanyang mga mata. Tila ba si Tala ay isang estranghero na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Ang thermos na hawak ni Tala ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay. Bumaon ang dulo nito sa sahig at ang mainit na sopas ay kumalat sa maputing tiles ng ospital. Isang mantsa na tila hindi na kailanman mabubura, katulad ng kanyang pagkawasak. Ang init ng pagkain na dapat ay magbibigay ng lakas sa asawa ay naging simbolo na lamang ng kanyang nasayang na pag-ibig at sakripisyo. Tumalikod si Doña Amparo. Iniwan siyang nakatayo doon,
mag-isa sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo. Ang tanging naririnig na lamang ni Tala ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila isang sirang orasan. Hanggang kailan susukatin ang halaga ng isang pag-ibig sa dami ng sakripisyong handa mong tiisin para sa mga taong handa kang itapon sa oras na ikaw ay hindi nakapakipakinabang? Wala kang laban, Tala. Sa mundong ito, ang hustisya ay para lamang sa mga may ginto sa bulsa. At ikaw ay isang basahan na tinangay lang ng hangin sa bakuran namin. Ang boses ng abogado ng mga ilustre ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig at payapang silid ng korte. Nakaupo si Tala sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang luma at kupas na bag. Sa harap niya, ang mga dokumentong nakalatag sa mesa ay punong-puno ng mga kasinungalingan, mga retratong gawa-gawa, mga testimonya ng mga taong binayaran para sirain ang kanyang dangal, at ang pirma ni Marco na tila isang huling saksak sa kanyang likuran. Hindi makapaniwala si Tala habang pinapanood ang pagbagsak ng kahoy na gavel ng hukom sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay tila isang malakas na dagundong na nagpaguho sa huling muog ng kanyang pag-asa. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, at ang kanyang karapatan bilang isang ina ay formal ng binuwag ng batas na dapat sana ay nagtatanggol sa kanya base sa mga ebidensyang ipinakita tungkol sa iyong hindi matatag na kalagayang mental at ang paratang ng pakikiapid. Ang korte ay nagpapasya na ilipat ang buong kustodya ni Hope Ilustre sa kanyang ama at sa pamilyang Ilustre. Deklara ng hukom nang walang bakas ng emosyon. Nais sumigaw ni Tala, nais niyang tumayo at ipagsigawan sa buong mundo na siya ay inosente. Ngunit ang kanyang boses ay tila napipis sa loob ng kanyang lalamunan. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ay tila naging bato na nagpabigat sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Marco na nakaupo sa kabilang panig, ngunit ang asawa niya ay hindi man lang tumingin sa kanya. Si Doña Amparo naman ay nakatayo sa likuran nito. Ang isang mapait at mapang-uyam na ngiti ay nakaukit sa kanyang labi habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mamahaling belo. Ngunit hindi doon nagtapos ang bangungot. Isang kinatawan mula sa Civil Aviation Authority ang tumayo at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang mabagal na pagbilang sa mga huling sandali ng kanyang pangarap. Inabot nito sa kanya ang isang opisyal na liham. Miss Tala, dahil sa mga ulat tungkol sa iyong instability at ang kasong kinakaharap mo, ang iyong lisensya bilang piloto ay formal nang binabawi ng ahensya. Simula sa araw na ito, hindi ka na pinahihintulutang humawak ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid sa ilalim ng rehistro ng Pilipinas. Naramdaman ni Tala ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang lisensyang yon, ang maliit na piraso ng plastik na sumisimbolo sa libu-libong oras ng paglipad, sa mga gabing wala siyang tulog sa pag-aaral, at sa tanging paraan niya para maibangon ang kanyang sarili, ay tila isang pakpak na marahas na binunot mula sa kanyang katawan. Namuong muli ang luha sa kanyang mga mata habang tinititigan ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na sanay kumontrol sa malalaking eroplano sa gitna ng unos ay wala na ngayong magawa, kundi ang manginig sa harap ng kawalang katarungan. Paglabas niya ng korte, ang huling tanawin na dudurog sa kanyang pagkatao ay naghihintay sa kanya sa parking lot. Nakita niya si Hope, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na pilit na isinasakay ni Doña Amparo sa loob ng isang itim na SUV. Ang maliit na bata ay umiiyak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Mama! Mama! Ayaw ko pong sumama sa kanila. Mama! Ang sigaw ni Hope na tila isang patalim na bumabaon sa puso ni Tala. Sinubukang tumakbo ni Tala patungo sa sasakyan,
Ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ng mga ilustre. Tinulak siya ng mga ito ng malakas hanggang sa mapaluhod siya sa magaspang na semento. Ramdam niya ang hapdi ng sugat sa kanyang mga tuhod, ngunit wala itong binatbat sa hapdi ng kanyang kalooban. Pinanood niya ang dahan-dahang pag-angat ng bintana ng sasakyan. Ang huling nakita ni Tala ay ang maliit na kamay ni Hope na humahampas sa salamin ng kotse habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot palayo. Tinatangay ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling humihinga. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada, nakaluhod sa ilalim ng sikat ng araw, yakap-yakap ang sarili habang ang kanyang mga hikbi ay nalulunod sa ingay ng mundong tila nakalimot na sa kanya. Paano ka muling titingala sa langit kung ang tanging dahilan ng iyong paglipad ay marahas na kinuha mula sa iyong mga bisig? Ang utang sa pera ay madaling mabayaran, Tala. Pero ang utang na loob ay isang habang buhay na tanikalang nakapulupot sa iyong leeg. At sa bawat paghinga mo, dapat mong maalala na kami ang nagbigay sa iyo ng hangin. Ang boses ni Doña Amparo ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng marangyang sala ng mansyon ng mga ilustre. Nakatayo si Tala sa harap ng malalaking pintong bakal, basang-basa ng ulan at nanginginig. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa desperasyon. Nagmakaawa siyang makapasok kahit sa kusina lang, kahit isang minuto lang para masilayan si Hope. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mapanghusgang mga mata ng kanyang biyenan na tila tinitingnan siya bilang isang maduming mantsa sa kanilang mamahaling alpombra. Inilabas ni Doña Amparo ang isang makapal na folder. Ang bawat pahina nito ay naglalaman ng mga resibo ng matrikula ni Tala sa flying school, ang mga bayad sa simulator, ang bawat sentimong ginastos ng pamilya ilustre para marating niya ang kinalalagyan niya noon. Ang bawat papel na inilalapag ng matanda sa ibabaw ng mesa ay tila isang mabigat na bato na idinaragdag sa pasanin sa dibdib ni Tala. Naalala mo ba? Noong wala kayong pambayad sa huling semester mo, noong ang pamilya mo ay halos wala nang maisaing dahil sa utang. Kami ang nag-ahon sa inyo, Tala. Ginawa ka naming tao, binigyan ka namin ng pakpak. Patuloy ni Doña Amparo, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga pelas sa kanyang leeg. Inasahan namin na magiging masunurin kang asawa at mananatiling anino ni Marco. Pero anong ginawa mo? Sinubukan mong lumipad ng mas mataas kaysa sa kanya. Sinubukan mong maging bida. Naramdaman ni Tala ang pag-init ng kanyang mga mata. Totoo ang bawat salita. Ang pamilya ilustre ang nagbayad ng kanyang kinabukasan. Dahil sa utang na loob na yon, tinanggap niya ang lahat ng pang-aapi, lahat ng panunumbat, at lahat ng oras na pinaramdam sa kanya na siya ay kulang. Akala niya ay tulong yon ng isang pamilya, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya. Iyon ay isang puhunan para sa kanyang pagkaalipin. Now tell me, Tala, mariing sabi ni Doña Amparo habang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Paano mo babayaran ang lahat ng ito? Wala ka ng trabaho, wala ka ng lisensya. Ang pamilya mo ay umaasa pa rin sa maliit na pensyon na kami rin ang nag-aayos. Ang bawat pagsubok mong lumaban sa amin ay isang pagtataksil sa biyayang tinanggap mo. Tumingin si Tala sa sahig. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa makintab na tiles. Isang babaeng gusot ang damit, basang-basa, at tila liit na liit sa harap ng kapangyarihan. Naalala niya ang mukha ng kanyang ina na laging nagsasabi sa kanya na magtiis dahil malaki ang naitulong nila sa atin. Ang kulturang ito ng pagtanaw ng utang na loob na dati ay itinuturing niyang banal, ngayon ay tila isang rehas na bakal na pumipigil sa kanya na huminga. Kung gusto mong makita si Hope, kailangan mong tanggapin ang iyong lugar. Muling bulyaw ni Doña Amparo. Huwag kang magpapakita sa amin na parang biktima. Maging anino ka, maging wala ka. Dahil sa oras na subukan mong sirain ang pangalan ng mga ilustre,
Hinding-hindi ko lang ilalayo sa iyo ang anak mo. Sisiguraduhin kong pati ang mga magulang mo ay magdurusa sa lansangan. Dahan-dahang napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkagapos. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang 7 taon ng kanyang pagsisilbi at pag-ibig ay sapat na kabayaran para sa anumang halaga ng pera. Ngunit ang bigat ng tradisyon at ang banta sa kanyang pamilya ay tila isang higanting kamay na nakasakal sa kanyang leeg. Lumakad si Doña Amparo patungo sa hagdan. Iniwan siyang nakatayo doon, lugmok sa sariling kahihiyan. Ang tunog ng mga takong nito sa sahig ay tila isang mabagal na martsa ng tagumpay. Naiwan si Tala sa gitna ng sala, napapaligiran ng karangyaan na kailanman ay hindi naging kanya. Tumingala siya sa malaking chandelier na nakasabit sa kisame. Ang liwanag nito ay nakakasilaw, ngunit sa kanyang mga mata, ito ay tila isang kumikinang na kulungan. Luluhod ba siya habang buhay sa ilalim ng bigat ng utang na loob? O hahanap siya ng paraan para putulin ang tanikalang ito kahit na ang kapalit ay ang sarili niyang buhay? Ang amoy ng kloro at matapang na kemikal sa panlinis ng banyo ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa mga alaala ng bango ng ulap at malamig na hangin sa loob ng cockpit. Sa halip na ang malinis at puting uniforme ng isang kapitan, ang suot ngayon ni Tala ay isang kupas na asul na polo na may tatak ng kumpanya ng janitorial services. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong magpaamo ng dambuhalang makina ng Boeing, ay balot na ngayon ng makapal na guwantes na guma habang pilit na kinukuskos ang mantsa sa sahig ng banyo sa Ninoy Aquino International Airport. Bawat hagod ng kanyang braso ay may kasamang kirot, hindi lamang sa kanyang mga kalamnan, kundi sa kanyang natitirang dignidad. Sa labas ng banyo, naririnig niya ang malakas na bugso ng hangin mula sa mga jet engine na naghahanda para sa kanilang paglipad. Ang bawat dagundong ng makina ay tila isang tawag mula sa isang daigdig na hindi na kailanman magiging sa kanya muli. Tingnan mo nga naman ang buhay. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napatigil si Tala sa pagpupunas at dahan-dahang tumingala. Sa harap ng salamin ay nakatayo ang 2 flight attendant na dati niyang nakakasama sa trabaho. Ang mga ito ay maayos ang ayos, mabango, at nakatingin sa kanya ng may halong awa at pangungutya. Si Captain Tala nga, bulong ng isa na hindi man lang nag-abalang hinaan ng boses. Akala ko chismis lang na nandito siya. Mula sa pinakamataas na lipad, heto na siya ngayon, tagalinis ng dumi ng ibang tao. Totoo pala ang balita. Naging unstable daw kaya tinanggalan ng pakpak. Hindi kumibo si Tala. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa balde ng maduming tubig. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi, ngunit pilit niyang nilunok ang kanyang galit. Naalala niya ang mukha ni Hope. Para sa kanyang anak, handa niyang lunukin ang lahat ng dumi ng mundo. Hanggat nananatili siya sa loob ng airport, may pagkakataon siyang makita ang anak niya tuwing idadaan ito ni Doña Amparo sa VIP Lounge bago ang kanilang mga out-of-town trips. Ngunit mabilis na nabura ang pangarap nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng airport hangar sa di kalayuan. Isang pribadong jet ng mga ilustre ang kalalapag pa lamang. Mabilis na lumabas si Tala para maglinis sa gilid ng walkway. Ang kanyang ulo ay nakayuko para hindi makilala. Mula sa hagdan ng eroplano, bumaba si Cielo. Ang bawat hakbang nito sa carpeted na daan ay puno ng kayabangan. Nakasuot ito ng isang mamahaling seda na damit. At sa kanyang mga paa, nakita ni Tala ang isang bagay na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Iyon ay ang mga tsinelas na yari sa balat na binili ni Tala sa Italy noong huling flight niya bago ang trahedya. Isang regalo na dapat ay para sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ay suot na ng babaeng nagnakaw ng kanyang asawa. Tumigil si Cielo sa harap ni Tala. Hindi nito tiningnan ang kanyang mukha. Sa halip ay itinuro ang isang maliit na dumi sa sahig na malapit sa sapatos nito. Janitress,
May dumi rito. Maingat na sabi ni Cielo. Ang boses ay puno ng tamis na may halong lason. Pakibilisan ang paglinis. Ayaw naming madumihan ang aming mga bagong gamit sa pagpasok namin sa VIP lounge. Kasama ko si Marco at ang bata. Nanginig ang mga daliri ni Tala sa hawakan ng mop. Ang pangalang Marco at ang salitang bata ay tila mga kidlat na tumama sa kanyang pandinig. Narito sila. Ang pamilyang nagnakaw sa kanya ay nasa harap lang niya, habang siya ay nakaluhod sa kanilang paanan. Bakit? Hindi ka ba makagalaw? Muling uyam ni Cielo, habang dahan-dahang itinaas ang kanyang paa para ipahid ang dumi ng kanyang sapatos sa basahan na hawak ni Tala. Ang isang tulad mo ay dapat sanay na sa ganito. Ang mga kamay na dati ay humahawak sa langit, ngayon ay nakatadhana ng humawak sa basura. Ang dumi sa sahig Tala ay nalilinisan ng tubig at sabon. Pero ang dumi sa puso ng mga taong nangapi sa'yo, kahit dagat ng luha ang gamitin mo, hinding-hindi na mahuhugasan. Ang mga salitang iyon ay nanggaling kay Nanay Susing, ang pinakamatandang janitress sa buong airport. Habang nakaupo sila sa isang madilim at masikip na silid, kung saan itinatago ang mga balde at mop, iniabot ng matanda kay Tala ang kalahati ng kanyang pandesal. Ang mga kamay ni Nanay Susing ay magaspang, puno ng kulubot, at may mga batik ng katandaan. Ngunit sa paningin ni Tala, ang mga kamay na ito, ang pinakamalinis na bagay na nakasalamuha niya sa loob ng mahabang panahon. Dito, sa gitna ng amoy ng kemikal at basang-basahan, nahanap ni Tala ang isang maliit na sangtuwaryo. Walang mapanghusgang mata, walang mapanguyam na tawa. Si Nanay Susing ay parang isang luma, ngunit matatag na puno na nagbibigay ng silong sa kanya habang bumubuhos ang unos. Huwag mong titingnan ang iyong sarili bilang isang talunan. Anak, muling bulong ng matanda habang dahan-dahang humihigop ng mainit na kape mula sa isang plastik na baso. Ang bituin, kahit gaano kataas ang lipad, kailangan din ng dilim para mas lalong kuminang. Ngayon ang iyong gabi, Tala. Pero tandaan mo, ang gabi ay hindi habang buhay. Darating ang madaling araw at sa oras na yon, dapat ay handa ka ng muling lumipad. Nang sumapit ang hating gabi, inatasan si Tala na linisin ang administrative wing, ang lugar kung saan matatagpuan ang mga opisina ng mga ehekutibo ng Illustre Air. Ang bawat hakbang niya sa tahimik na pasilyo ay naglalabas ng mahinang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig. Nang makarating siya sa harap ng opisina ni Marco, tumigil siya sandali. Ang pintong yon, na dati ay malaya niyang nabubuksan bilang asawa, ay tila naging isang pader na bakal ngayon. Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton ng basura sa loob. Ang silid ay amoy mamahaling tabako at pabango, ang amoy ni Marco. Habang kinukuha niya ang mga basura sa ilalim ng mesa, napansin niya ang isang tumpok ng mga punit-punit na papel sa loob ng paper shredder na tila hindi maayos na nadurog. May isang piraso ng papel na sumabit sa gilid ng makina. Kalahati lamang ang pagkakahati. Dahil sa kuryosidad, kinuha ito ni Tala. Ang papel ay may logo ng isang maintenance company na hindi pamilyar sa kanya. Isang kumpanyang hindi bahagi ng mga kinikilalang supplier ng Illustre Air. Nakasulat doon ang mga salitang Substandard Parts Installation at may mga pirma na pilit binura ng itim na tinta. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang isang halaga ng pera na nakasulat sa gilid. Isang halagang napakalaki para sa simpleng pag-aayos ng makina. Dahan-dahang nanlamig ang mga daliri ni Tala. Bilang isang piloto, alam niya ang bawat detalye ng kaligtasan ng eroplano. Ang bawat tornilyo, ang bawat piraso ng bakal ay mahalaga. Ang paggamit ng mga substandard na piyesa ay hindi lamang isang pandaraya sa pera. Ito ay isang sadyang pagpatay sa daan-daang buhay na sasakay sa mga eroplano ng kumpanya.
Narinig ni Tala ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis niyang itinago ang piraso ng papel sa loob ng kanyang medyas at muling humawak sa kanyang basahan, pilit na ipinapakitang abala siya sa pagpupunas ng mesa. Ang pinto ay bumukas at pumasok si Marco. Mukhang pagod ito, gusot ang kurbata, at may hawak na baso ng alak. Tumigil ito nang makita ang isang janitress sa loob ng kanyang opisina. Hindi niya agad nakilala si Tala dahil sa nakayukong ulo nito at sa suot na face mask. Bilisan mo ang paglilinis at lumabas ka na. Malamig na utos ni Marco. Ang boses ay puno ng kayabangan na tila ba ang taong nasa harap niya ay bahagi lamang ng kasangkapan sa silid. Huwag mong sabihin na pati ang paglilinis ng isang maliit na kwadro ay hindi mo pa magawa ng maayos, Tala. O sadyang dinala mo rito ang malas mo para basagin ang bawat alaala ng pamilyang ito. Ang boses ni Marco ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng opisina. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay tila isang babala na nagpabigat sa bawat hininga ni Tala. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng lalaking dati niyang tinawag na tahanan. Ngunit sa halip na init at pag-ibig, ang nakita niya ay ang mapanuring tingin ng isang estranghero na may halong pandidiri. Naramdaman ni Tala ang hapdi ng isang maliit na piraso ng salamin na tumalsik sa kanyang daliri. Ngunit mas masakit ang katotohanang nakatayo siya ngayon sa paanan ni Marco, nakasuot ng uniforme ng isang utusan. Ang papel na itinago niya sa loob ng kanyang medyas ay tila naging isang nagniningas na uling na nagpapaalala sa kanya na may hawak siyang lihim na pwedeng magpabagsak sa lalaking nasa harap niya. Lumabas ka na, muling bulyaw ni Marco habang dahan-dahang iniikot ang alak sa kanyang baso. Ang amoy ng chemical sa katawan mo ay nakakahilo. Huwag mong kakalimutang linisin ang bawat piraso ng kristal na yan bago ka umalis. Ayaw kong may masugatan sa pamilya ko dahil sa kapabayaan mo. Hindi sumagot si Tala. Sa bawat dahan-dahang pagpulot niya ng mga bubog sa sahig, tila ba pinupulot niya rin ang mga durog na bahagi ng kanyang sariling puso. Paglabas niya ng opisina, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog, ngunit ang kanyang diwa ay nakatuon sa isang layunin. Ang makita si Hope. Inatasan siya ni Nanay Susing na tumulong sa paglilinis ng VIP lounge dahil may nakatakdang pag-alis ang mga ilustre patungong Singapore. Sa likod ng makakapal na kurtina ng lounge, habang kunwari ay nagpupunas ng mga dekorasyong kristal, nakita ni Tala ang kanyang anak. Nakaupo si Hope sa isang malaking silya, mag-isa, habang nilalaro ang isang maliit na manika na may sirang buhok. Ang kanyang maliliit na balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng ningning na dati ay nagbibigay ng buhay sa mundo ni Tala. Sa kabilang bahagi ng silid, abala sina Doña Amparo at Cielo sa pag-uusap tungkol sa mga mamahaling alahas at mga bagong investment. Wala silang pakialam sa bata. Para sa kanila, si Hope ay isa lamang accessory na kailangang bitbitin para sa imahe ng pamilya. Habang ang mga kontrabida ay nakatalikod, mabilis na gumapang si Tala patungo sa ilalim ng sofa. Nakuha niya ang laruan. Sa isang maikling sandali, ang kanyang mga kamay ay dumampi sa maliit na kamay ni Hope habang inaabot ang laruan mula sa ilalim ng tela ng sofa. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ang pagkilala ay kagyat at masakit. Mama? Isang mahinang bulong ang lumabas sa mga labi ni Hope. Shh! Hope, anak. Magpakabait ka. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang hanging nagdaraan. Lagi kang binabantayan ni Mama. Mahal na mahal kita. Hinalikan ni Tala ang maliit na daliri ng anak bago mabilis na bumalik sa kanyang pagkakaanino. Ang init ng halik na yon ay tila sapat na para bigyan siya ng lakas na mabuhay ng isa pang araw. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng matalim na boses ni Doña Amparo. Sino ang kinakausap mo, Hope? At bakit may amoy ng murang sabon dito sa paligid mo?
lumapit ang matandang babae. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng mabagal at nakakatakot na tunog sa sahig. "Janitress, ikaw na naman? Bakit ka umaaligid sa apo ko? Huwag mong dungisan ang hangin na nilalanghap ng apo ko gamit ang iyong hiningang puno ng kahirapan tala." Ang isang amang tulad ni Marco ay hindi kailangan ng isang asawang tagalinis at ang isang batang tulad ni Hope ay hindi kailangan ng isang inang nakaluhod sa putikan. Ang mga salitang yon ni Doña Amparo sa VIP Lounge ay tila isang malamig na selyo na tumapos sa pag-uusap nila nung hapong iyon. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang bawat insulto ay nagsilbing gasolina sa nagliliyab na determinasyon sa dibdib ni Tala. Ngayong gabi, habang ang buong administrative wing ng airport ay balot ng katahimikan at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste sa labas, si Tala ay muling pumasok sa opisina ni Marco. Hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang anino na naghahanap ng katarungan. Ang kanyang contextual needle ay ang katotohanang habang nililinis niya ang mga mamahaling pluma at kristal na paperweight sa mesa ni Marco. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa kaligtasan ng mga taong walang kaalam-alam na nakasakay sa mga eroplano ng Illustre Air. Ang paglilinis ng dumi sa sahig ay naging isang banal na tungkulin upang linisin ang dumi ng korupsyon na itinatago ng pamilyang ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang ilalim na bahagi ng isang filing cabinet na madalas ay hindi pinapansin ng mga regular na tagalinis. Doon, sa ilalim ng mga lumang dokumento ng buwis, nakita niya ang isang itim na folder na may tatak na Confidential Technical Services. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Hindi lamang ito tungkol sa substandard na mga piyesa. Ito ay isang detalyadong talaan ng mga ghost maintenance. Ipinapakita sa mga papel na ang mga makina ng Flight OL-302, ang eroplanong nakatakdang paliparin para sa malaking PR event ng kumpanya, ay hindi kailanman sumailalim sa mandatoryong overhaul. Ang mga pirma ni Marco at ng kanilang head of maintenance ay nakatatak sa bawat pahina, pinapatunayan ang mga pekeng pagsusuri, kapalit ng milyon-milyong pisong kinurakot mula sa insurance at operating budget. Naramdaman ni Tala ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Bilang isang piloto, alam niya ang ibig sabihin nito. Ang Flight IL-302 ay isang lumilipad na kabaong. Sa gitna ng paparating na masamang panahon, ang mga makina nito ay posibleng tumigil sa pag-andar sa gitna ng karagatan. Ang bawat pagpintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng panganib na naghihintay sa mga pasahero, kasama na ang mga inosenteng bata na maaaring maging ulila tulad ni Hope. Ito ang kanyang internal crumbling. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya, ay hindi lamang isang taksil sa kanilang relasyon. Si Marco ay isang kriminal na handang isakripisyo ang buhay ng iba para sa pera at para sa pagpapanatili ng kanyang marangyang buhay. Mabilis na kinuha ni Tala ang kanyang maliit na cellphone na may basag na screen at nagsimulang kumuha ng mga larawan sa bawat pahina ng dokumento. Ang bawat pagpindot niya sa kamera ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ngunit kasabay nito ay ang takot na baka ito rin ang maging mitya ng kanyang kapahamakan. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng isang susi na pinihit sa siradura ng pinto. Ang dahan-dahang pag-ikot ng doorknob ay tila isang mabagal na tibok ng orasan na nagbababala ng panganib. Sino ang nandyan? Ang isang baritono at pamilyar na boses mula sa labas ng pinto. Hindi kay Marco, kundi kay Captain Ben, ang matandang piloto na naging mentor ni Tala noon. Mabilis na ibinalik ni Tala ang folder sa cabinet at kinuha ang kanyang mop. Pilit na pinapakalma ang kanyang nagwawalang hininga. Ngunit sa pagmamadali niya, hindi niya napansin na ang kanyang cellphone na nakabukas pa ang flashlight ay naiwan sa ibabaw ng mesa
maliwanag na nakaturo sa mga dokumentong hindi dapat makita ng sinuman. Hanggang kailan mo kayang itago ang katotohanan sa ilalim ng alikabok bago ka tuluyang mabulag nito? Ang langit ay hindi nagbibigay ng pabor sa mga mahihina. Tala. Ngunit hindi rin nito kailanman kinakalimutan ang mga taong marunong tumingala, kahit na ang kanilang mga paa ay nakabaon sa putikan. Ang mga salitang iyon ni Captain Ben ang tila nagsilbing mitya upang muling mag-apoy ang pag-asa sa loob ng dibdib ni Tala. Hindi siya isinumbong ng matandang piloto. Sa halip, ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya patungo sa isang tagong pasilidad sa labas ng airport. Isang lumang flight simulator center na halos kinalimutan na ng panahon. Dito, sa gitna ng amoy ng lumang electronics at alikabok, si Tala ay hindi isang janitress. Dito, siya ay muling nagiging isang reyna ng himapapawid. Ang bawat sentimo ng kanyang kakarampot na sahod mula sa paglilinis ng mga banyo ay napupunta rito, habang ang ibang mga manggagawa ay bumibili ng pagkain o nagpapadala ng pera sa probinsya. Si Tala ay nagtitiis sa isang pirasong tinapay sa buong araw para lamang makabayad ng 2 oras sa loob ng simulator. Ito ang kanyang contextual needle, ang miyamay ng tadhana na ang bawat paghila niya sa control yoke ay binayaran ng bawat paghila niya sa mop sa ilalim ng init ng araw. Dahan-dahang umupo si Tala sa loob ng cockpit ng simulator. Ang mga ilaw mula sa panel ay dahan-dahang bumukas, nagbibigay ng isang asul at luntiang liwanag sa kanyang pagod na mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, hindi na siya napapaligiran ng mga pader na yari sa bakal. Siya ay nasa gitna ng malawak na kalangitan, malayo sa mga pang-aapi ni na Doña Amparo at Cielo. Ngunit ang internal crumbling ay dumarating tuwing titingin siya sa kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng liwanag ng pal. Ang kanyang mga kuko ay maitim at basag-basag dahil sa matapang na kloro. Ang kanyang mga balat ay tuyo at may mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri sa mga sensitibong instrumento ay tila isang pagpapaalala na siya ay isang impostor sa sarili niyang pangarap. Ang sakit ng kanyang likod mula sa maghapong pagbubuhat ng balde ay tila isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa sa lupa sa bawat sandali na sinusubukan niyang itaas ang kanyang diwa. Kaya ko pa, bulong ni Tala sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at determinasyon. Para kay Hope, para sa katotohanan. Habang isinasagawa niya ang isang emergency landing drill, isang simulation ng engine failure sa gitna ng bagyo, napansin ni Tala ang isang bagay na hindi bahagi ng program ng simulator. Isang maliit na pulang envelope ang nakasabit sa gilid ng headset. Nang buksan niya ito, walang nakasulat na pangalan, ngunit ang loob nito ay naglalaman ng isang listahan ng mga flight codes at mga petsa. Dahan-dahang nanlamig ang mga kamay ni Tala. Ang mga codes na ito ay tumutugma sa mga dokumentong nakita niya sa opisina ni Marco. Ngunit may isang petsa na nakabilog ng pulang tinta. Ang petsa ng flight while 302. Hanggang kailan ka kayang protektahan ng iyong mga pangarap kung ang realidad ay unti-unti nang nagsasara ng pinto sa iyong likuran? Ang batang iyan ay hindi mamamatay sa lagnat, Tala, pero mamamatay siya sa kahihiyan kapag nalaman niyang ang nanay niya ay isang hamak na tagapulot ng basura sa banyo ng airport na ito. Ang boses ni Cielo ay tila isang matalim na bubog na humiwa sa hangin sa loob ng maliit at madilim na storage room malapit sa VIP lounge. Habang sa kabilang bahagi ng pader ay maririnig ang tawanan at ang kalansing ng mga baso ng champagne para sa pagdiriwang ng bagong proyekto ni na Marco at Cielo. Dito sa madilim na sulok, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Hope. Nakaluhod si Tala sa sahig, ang kanyang mga kamay, na suot pa ang guwantes na guma, ay nanginginig, habang hinahawakan ang nagbabagang noo ng kanyang anak. Natagpuan niya si Hope na iniwan sa isang sulok
nakabalot lamang sa isang manipis na jacket, habang ang bata ay nanginginig sa taas ng lagnat at tila mawawalan na ng malay. Ito ang kanyang contextual needle, ang matinding miyamay, na habang ang mga taong kumuha sa kanyang anak ay nagpapakasa sa yaman at atensyon ng media, ang inosenteng bata ay naghihirap sa kapabayaan. Naramdaman ni Tala ang pagkirot ng kanyang lalamunan, isang bara na tila hindi niya malunok. Ang kanyang internal crumbling ay nagsimula nang makita niya ang mga labi ni Hope na tuyot at ang mga mata nitong pilit na bumubukas ngunit walang makitang liwanag. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Tala ay tila naging lason na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Umalis ka riyan, Tala. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Muling bulyaw ni Cielo habang marahas na binubuksan ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay tila isang mapanghusgang mata na tumama sa kanila. Pumasok si Cielo, suot ang kanyang mamahaling pulang damit na tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng kadiliman. Sa likod nito ay nakatayo si Marco. Hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan, ngunit walang bakas ng pag-aalala para sa bata. Marco, tingnan mo ang anak mo. Nagdedeliryo na siya sa lagnat. Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at puot. Paano niyo nagawang iwan siya rito habang nagsasaya kayo sa labas? Anong klaseng mga tao kayo? Lumapit si Cielo at marahas na tinulak si Tala palayo kay Hope. Huwag kang mag-iskandalo rito. Si Hope ay pag-aari na ng mga ilustre. Kung may lagnat man siya, dahil iyon sa duming dala mo sa tuwing lumalapit ka sa kanya. Marco, tawagan mo ang security. Paalisin mo ang babaeng ito bago pa niya mahawaan ang lahat ng mga bisita natin. Tumingin si Tala kay Marco. Naghahanap ng kahit maliit na bahid ng pagkatao. Ngunit si Marco ay tila isang estatwa na walang naririnig. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng takot sa kanyang ina, nanatili siyang nakatayo at hindi gumalaw para tulungan ang sariling anak. Kung hindi niyo siya dadalhin sa ospital, ako ang gagawa, mariing sabi ni Tala habang sinusubukang buhatin ng bata. Ngunit bago pa niya magawa iyon, pumasok si Doña Amparo sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na anino na bumalot sa buong paligid. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa sahig ay tila isang babala ng kamatayan. Subukan mong ilabas ang batang iyan, Tala, at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago sumikat ang araw, malamig na sabi ng matanda. Iwan mo ang bata, may doktor na paparating, at ikaw, bumalik ka sa paglilinis ng mga banyo. Doon ka nararapat. Ang tiwala, Tala, ay parang isang kristal na baso. Kapag nabasag, maaari mong pagdikitin ang mga piraso, ngunit ang mga lamat ay mananatiling saksi sa sakit na pinagdaanan nito. Ngunit tandaan mo, ang lamat na yon ang nagpapahintulot sa liwanag na pumasok sa loob. Nakatayo si Captain Ben sa ilalim ng isang lumang puno ng nara sa labas ng airport. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang kupas na leather jacket. Ang amoy ng paparating na ulan at ang usok mula sa mga sasakyan ay tila naging isang pamilyar na kumot na bumabalot sa kanila. Nakatingin siya kay Tala na noon ay nakaupo sa isang sementadong bench, ang kanyang mga mata ay mugto. At ang kanyang buong katawan ay tila pinipigasan ng huling patak ng lakas. Ito ang kanyang contextual needle, habang ang mga gusali ng airport ay nagniningning sa karangyaan sa malayo. Si Tala ay naroon sa madilim na sulok ng kalsada, pilit na iniisip kung paano siya magpapatuloy matapos siyang itaboy na parang aso mula sa silid ng kanyang sariling anak. Ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko mula sa paglilinis ng mga banyo ay tila naging marka ng kanyang pagkabigo bilang isang ina. Captain Ben, wala na akong lakas, bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at desperasyon. Gusto ko lang namang iligtas si Hope.
Gusto ko lang namang gawin ang tama. Pero bakit tila ang mundo mismo ang humaharang sa akin? Hindi ka nag-iisa, Tala? Maring sabi ni Captain Ben. Hindi lahat ng nasa loob ng Illustrair ay bulag sa katotohanan. Marami kaming nakakakita sa mga maling ginagawa ni na Doña Amparo at Marco. Pero kailangan natin ng higit pa sa bulong. Kailangan natin ng selyo ng katotohanan. Dahan-dahang inilabas ni Tala ang kanyang basag na cellphone. Ipinakita niya ang mga larawan ng mga peking maintenance documents na nakuha niya mula sa opisina ni Marco. Ang bawat slide ng kanyang daliri sa screen ay tila isang pagbubukas ng sugat ng korupsyon. Nakita ni Captain Ben ang listahan ng mga substandard na piyesa na nakakabit sa Flight Aisle 302. Ang mukha ng matandang piloto ay naging seryoso, ang kanyang mga panga ay nagingit-ngit sa galit. Alam ko na may mali. Bulong ni Captain Ben. Pero hindi ko akalain na ganito kalala. Isinusugal nila ang buhay ng bawat pasahero para lang sa kanilang luho. Tala, ang mga dokumentong ito ang magiging pakpak mo para muling lumipad. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang mga kaaway mo ay tila mga buwitre na handang pumatay para manatili ang kanilang lihim. Naramdaman ni Tala ang muling pagpintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong layunin. Ang kanyang internal crumbling ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung ang paglilinis ng mga banyo ang naging daan para mahanap niya ang katotohanan, tatanggapin niya ang bawat sulyap ng pangungutya ng mundo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang courier na nakamotorsiklo ang tumigil sa harap nila. May hawak itong isang puting envelope na may opisyal na selyo ng Civil Aviation Authority, CAA. Ang boses ng rider ay tila isang matalim na tunog sa katahimikan ng gabi habang tinatawag ang pangalan sa sulat. Para kay Miss Tala? Tanong ng rider. Mabilis na kinuha ni Tala ang sulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-asa. Akala niya ay ito na ang sagot sa kanyang apela para muling maibalik ang kanyang lisensya. Akala niya ay dinala na ng hangin ang kanyang mga dasal sa tamang tenga. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita ni Tala ang isang itim na kotse na dahan-dahang bumubukas ang bintana at ang nanlilisik na mga mata ni Cielo ay nakatitig sa kanya. May hawak na cellphone at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Paano nalaman ng mga ilustre ang tungkol sa kanyang ebidensya at ito na ba ang huling pako sa kabaong ng kanyang kalayaan? Ang bango ng tagumpay ay hindi para sa lahat, Tala. Ang amoy ng champagne ay para sa mga tunay na ilustre at ang amoy ng basang-basahan ay para sa iyo. Isang permanenteng paalala kung nasaan ang tunay mong lugar sa mundong ito. Ang boses ni Cielo ay tila isang malamyos, ngunit nakakalason na kanta na humahalay sa katahimikan ng hangar ng airport. Ang lugar na dati ay puno ng tunog ng mga makina at amoy ng langis ay nabalot ngayon ng karangyaan. May mga kumukutitap na fairy lights na nakasabit sa mga bakal na poste, mga pulang carpet na nakalatag sa semento at mga mesa na puno ng pinakamahal na pagkain at inumin. Ito ang gabi ng engagement party ni na Marco at Cielo, isang pagdiriwang na itinapat sa paglulunsad ng Flight YL302, ang bagong mukha ng Illustrair. Habang ang mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan ay nagtatawanan at nagkakalso ng kanilang mga basong kristal, si Tala ay nasa isang madilim na sulok, nakasuot ng kanyang kupas na asul na uniforme. Hawak niya ang isang balde at mop. Ang kanyang mga mata ay nakayuko. Ngunit ang kanyang pandinig ay matalas sa bawat mapang-uyam na bulungan ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ito ang kanyang contextual needle. Ang miyamay na siya ang inatasang maglinis ng kalat sa piging ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay, sa mismong lugar kung saan siya dapat ay lilipad patungo sa kanyang mga pangarap. Naramdaman ni Tala ang bigat ng subpina sa loob ng kanyang bulsa.
Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang tunog ng kadena. Ang kanyang internal crumbling ay nagaganap sa tuwing titingin siya kay Marco. Ang lalaking dati ay nangako sa kanya ng habambuhay na proteksyon ay nakatayo ngayon sa gitna ng entablado, nakasuot ng tuksido na tila isang prinsipe at marahang hinahaplos ang baywang ni Cielo. Ang bawat ngiti ni Marco ay tila isang bagong sugat na binubuksan sa puso ni Tala. Lumapit si Cielo sa kanya, may hawak na baso ng pulang alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Sinadya nitong itagilid ang baso at ang pulang likido ay dahan-dahang tumapon sa puting tiles, malapit sa paanan ng kanyang mamahaling sapatos. Ang tunog ng pagtulo ng alak sa sahig ay tila isang mabagal na pagbilang sa bawat patak ng dignidad na sinusubukan nilang kunin kay Tala. Ay nagmansa, uyam ni Cielo. Ang boses ay puno ng pekeng pagkagulat. Janitress, pakilinis naman ito agad. Ayaw kong madumihan ang laylayan ng gown ko. Alam mo naman, mas mahal pa ang isang hibla ng telang ito kaysa sa kabuuan ng buhay mo. Ang alak ay madaling punasan, Cielo, maring sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang huling babala. Pero ang mantsa ng pandaraya at ang dugo ng mga taong isinasakripisyo nyo para sa inyong luho, kahit kailan ay hindi nyo malilinis. Ang bawat tawa nyo ngayon ay may kapalit na paniningil ng langit. Nawala ang nangiti sa labi ni Cielo. Akma nitong sasampalin si Tala nang biglang dumating si Doña Amparo. Ang matanda ay tila isang madilim na anino na humarang sa pagitan nila. Ang tunog ng kanyang baston na tumatama sa semento ay tila isang hatol. Huwag mong sayangin ang kamay mo sa isang basurang tulad niya, Cielo. Malamig na sabi ni Doña Amparo. Tala, tapusin mo ang trabaho mo. Pagkatapos nito, ang pulis na ang maglilinis sa iyo mula sa airport na ito. Ang mga ebidensyang ninakaw mo ay magsisilbing rehas na kukulong sa iyo habang buhay. Tumingala si Tala sa dambuhalang eroplano sa likuran nila. Ang Flight Whale 302. Ang ilaw ng hangar ay tumatama sa makintab na katawan nito. Ngunit alam ni Tala ang kabulukan sa loob ng mga makina nito. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala para sa lahat ng mga taong naroroon. Sa di kalayuan, nakita ni Tala ang pangalan ng mga pasaherong kasama sa listahan ng mga bibigyan ng free flight para sa promo. At ang unang pangalan sa listahan ay ang pangalan ni Hope. Isusugal ba ng mga ilustre ang buhay ng sarili nilang kadugo para lamang sa imahe? At may sapat pa bang oras si Tala para pigilan ang nakatadhana ng trahedya? Ituloy ang lipad. Hindi tayo luluhod sa isang ulat ng panahon at lalong hindi tayo luluhod sa takot. Ang milyon-milyong pisong investment sa PR event na ito ay hindi pwedeng mawala dahil lang sa isang hamak na ambon. Ang boses ni Doña Amparo ay tila isang matigas na bakal na tumama sa pader ng hangar habang ang hangin sa labas ay nagsisimula ng humiyaw sa puot. Sa loob ng administrative office, ang mga screen ng radar ay nagpapakita ng isang malaking pamumuo ng kaulapan, isang tropical depression na mabilis na lumalapit sa Manila. Ngunit para sa matandang babae, ang bagyo ay isang abala lamang na kayang suhulan ng kanyang kapangyarihan. Ito ang kanyang contextual needle. Habang ang bawat eksperto sa loob ng silid ay nanginginig sa takot dahil sa mga teknikal na babala, ang mga tauhan ng kumpanya ay abala sa pag-aayos ng mga pulang ribon at paghahanda ng mga flash ng kamera. Ang miya-mainang tadhana ay naroon. Ang eroplanong IO-302 na tila isang dambuhalang kabaong nayari sa bakal ay binabalot ng mga palamuti upang itago ang kabulukan ng kanyang mga makina. Nakatayo si Tala sa labas ng opisina. Hawak ang kanyang basang mop. Ang kanyang internal crumbling ay narating ang rurok nang makita niya si Hope na akay-akay ng isang nani patungo sa boarding gate. Ang bata ay namumutla pa rin mula sa lagnat kagabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng antok at takot.
Ang bawat hakbang ni Hope patungo sa eroplano ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na walang hanggan. Marco! Marco, pakinggan mo ako! Sigaw ni Tala habang hinahabol ang kanyang asawa sa pasilyo. Huwag mong hayaang sumakay si Hope sa eroplanong yan. May tagas ang hydraulic fluid, Marco. Alam mo ang mangyayari kapag tumaas ang presyon sa gitna ng bago. Huwag mong isakripisyo ang anak natin. Huminto si Marco, ngunit hindi para makinig. Lumingon siya nang may halong inis at kahihiyan dahil sa mga matang nakatingin sa kanila. Tala, tumigil ka na. Ang mga mechanical engineers na ang nagsabi, all systems go. Gusto mo lang sirain ang araw na ito dahil hindi ka na bahagi ng tagumpay namin. Huwag mong gamitin ang anak natin sa mga ilusyon mong sira ang eroplano. Naramdaman ni Tala ang paghinto ng kanyang mundo. Ang lalaking ama ng kanyang anak ay mas piniling maniwala sa mga peking report kaysa sa babala ng babaeng 7 taon niyang nakasama sa ere. Ang sakit ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Nag-iiwan ng isang malalim at nagniningas na sugat. Kung hindi mo sila pipigilan, Marco, bulong ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang huling panalangin bago ang sakuna. Hinding-hindi mo mapapatawad ang sarili mo sa oras na lamunin ng dagat ang lahat ng kasinungalingan niyo. Dahan-dahang lumakad palayo si Marco, sumusunod sa anino ng kanyang ina. Ang tunog ng mga jet engine ng IL-302 ay nagsimulang umugong, isang mabigat at hindi balanseng tunog na tanging ang isang bihasang piloto tulad ni Tala ang makakarinig ng pagkakamali. Ang bawat pag-ikot ng turbine ay tila isang panaghoy ng bakal na humihingi ng saklolo. Ang ulan ay nagsimula nang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito ay humahampas sa salamin ng airport terminal na tila mga daliri ng tadhana na pilit na kumakatok. Nakita ni Tala ang dahan-dahang pag-atras ng eroplano mula sa gate. Ang mga ilaw nito ay kumikislap sa gitna ng kadiliman ng runway, tila isang mitya na dahan-dahang nauubos. Ang langit ay hindi marunong magsinungaling, Marco. Ngayon, sisingilin na tayo ng bawat buhay na iyong ipinagpalit sa ginto. At sa gitna ng unos na ito, walang halaga ang iyong apelyido kung ang iyong mga kamay ay nanginginig sa takot. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Tala ng malakas, kundi umalingaw-ngaw ito sa kanyang isipan habang nakaupo siya sa jump seat sa loob ng madilim na cockpit ng Flight Wheel 302. Dahil sa utos ng NBI at ng Civil Aviation Authority, siya ay pinalipad bilang isang lihim na standby observer, isang huling alas ng batas laban sa kasakiman ng mga ilustre. Ang kanyang suot na lumang jacket ay nagtatago sa kanyang unipormeng puti na muli niyang isinuot nang may kasamang luha at panalangin. Ito ang kanyang contextual needle, habang ang mga marangyang pasahero sa likuran, kabilang si Cielo na abala sa pag-inom ng wine, ay hindi namamalaya ng panganib. Si Tala ay nakikinig sa bawat malinghuni ng makina. Ang miyamain ng tadhana ay narito. Ang babaeng itinuring nilang tagalinis ng dumi ay siya na ngayong nag-iisang pag-asa para sa kanilang kaligtasan. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumasabay sa panginginig ng katawan ng eroplano, habang ito ay pilit na bumabagtas sa gitna ng makapal at itim na ulap ng bagyo. Ang internal crumbling ay naganap nang ang unang malakas na kulog ay yumanig sa buong sasakyan. Kasabay nito ang isang nakakabinging tunog ng pagputok mula sa kanang makina. Ang dashboard ay biglang nag-apoy sa dami ng pulang babala. May engine failure tayo sa engine number 2. Ang hydraulic pressure ay mabilis na bumabagsak. Sigaw ng main captain, isang tauhan ni Doña Amparo, na ngayon ay namumutla at tila hindi malaman ang gagawin. Sa kabilang upuan, si Marco ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang mga kamay na dati ay marunong lamang humawak ng baso ng alak ay nanginginig sa control yoke. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Walang mabasang instrumento, walang marinig na direksyon.
Ang lalaking ipinagmalaki ng mga ilustre bilang kanilang pinakamahusay na piloto ay isa palang duwag sa harap ng kamatayan. Biglang napahawak sa kanyang dibdib ang main captain. Ang matinding stress at takot ay tila nagdulot ng isang atake sa puso. Dahan-dahan itong nawalan ng malay at bumagsak ang ulo sa control panel. Dahilan? Upang lalong magwala ang autopilot ng eroplano. Marco! Kunin mo ang control! Marco! Sigaw ni Tala habang mabilis na tumatayo. Ngunit si Marco ay nagsimula ng humikbi. Hindi ko kaya. Tala, hindi ko alam ang gagawin. Ang checklist, hindi ito gumagana. Ang makina, sasabog na tayo. Bitawan mo ang yoke, Marco. Malamig na utos ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang anghel sa gitna ng impyerno. Kalmado, matatag at puno ng lakas. Ako na ang bahala rito. Kung gusto mong mabuhay at makita pa si Hope, sundin mo ang bawat sasabihin ko. Hindi ito ang oras para maging isang ilustre. Ngayon, maging isang piloto ka. Naramdaman ni Tala ang paghila ng gravity habang ang eroplano ay dahan-dahang tumatagilid. Sa labas, ang kidlat ay gumuguhit sa dilim, nagpapakita ng galit ng kalikasan. Ngunit sa loob ng puso ni Tala, may isang uri ng kapayapaan na namuo. Ang bawat oras na ginugol niya sa paglilinis ng mga banyo at pag-e-ensayo sa simulator sa gitna ng dilim ay naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Kasabay nito, ang radyo ay naglabas ng isang huling babala mula sa tower bago ito maputol. Flight Aisle 302, nawawalan na kayo ng altitude. May bundok sa harap nyo sa loob ng 3 minuto. Mayroon ba kayong piloto, Jan? Ang boses na ito, na inakala ninyong baon na sa limot at dumi ng sahig, ang siyang maghahatid sa inyo pabalik sa lupa. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa dangal na kailanman ay hindi ninyo nagawang tapakan. Ang boses ni Tala ay umalingaw-ngaw sa buong cabin ng eroplano sa pamamagitan ng intercom. Ang bawat pasahero na kanina lamang ay nagtitilian at nagdarasal sa takot ay biglang natahimik. Si Cielo, na nakakapit sa kanyang upuan habang lumalabas ang usok mula sa mga lagusan ng hangin, ay nanlaki ang mga mata. Kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses ng babaeng minaliit niya, ang boses ng tagalinis na ngayon ay tanging harang sa pagitan nila at ng kamatayan. Sa loob ng cockpit, ang contextual needle ay ang matinding panginginig ng bawat turnilyo at bakal ng eroplano. Ang bawat dagundong ng hangin sa labas ay tila isang dambuhalang kamay na pilit na niyayanig ang kanilang kinalalagyan. Ang miyamay ay narito. Ang mga pekeng pyesa na pinirmahan ni Marco ang siyang sanhi ng kanilang pagbulusok at si Tala ang kailangang mag-ayos ng gulo ng kanyang asawa. Marco, bitawan mo ang kontrol. Ngayon din, sigaw ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng panel na tila ba nakikipagsayaw siya sa kamatayan. Si Marco ay wala nang magawa, kundi ang humikbi sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang kanyang internal crumbling ay ganap na. Ang lahat ng kasinungalingan ng pamilyang ilustre ay gumuho sa harap ng tunay na krisis. Ang lalaking ito, na itinuring ni Tala, na mundo niya noon ay isa na lamang anino ng isang tao. Manila Tower, ito ang Flight Aisle 302. Ang main captain ay incapacitated. Ako si Captain Tala Ilustre. Kinukuha ko ang command ng sasakyang ito. Mayroon kaming dual engine failure at hydraulic leak. Humihingi kami ng priority emergency landing sa runway 06. Nang marinig ng mga tao sa tower ang pangalan ni Tala, ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot. Ngunit hindi ito ang oras para sa paliwanag. Sa tulong ni Captain Ben mula sa radyo, dahan-dahang ginamit ni Tala ang kanyang kaalaman tungkol sa mga butas sa maintenance ng eroplano para gawan ng paraan ang presyo ng langis. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng katumpakan,
Isang sining ng paglipad na tanging ang mga taong may dalisay na layunin ang makakagawa. Habang ang eroplano ay dahan-dahang lumalabas mula sa makapal na ulap, nakita ni Tala ang mga ilaw ng runway sa ibaba. Ang ulan ay humahampas pa rin sa windshield, ngunit ang kanyang paningin ay malinaw. Nararamdaman niya ang presensya ni Hope sa likuran, ang tanging buhay na kailangan niyang iligtas, kahit na ang kapalit ay ang kanyang huling hininga. Ang dahan-dahang pagbaba ng eroplano ay tila isang mahabang panalangin, nang ang mga gulong ay dahan-dahang humipo sa basang semento ng runway. Isang malakas na tunog ng pag-iskid ang narinig, kasunod ang matinding panginginig ng buong katawan ng eroplano. Ngunit sa gitna ng usok at apoy sa pakpak, ang sasakyan ay dahan-dahang tumigil, nabalot ng nakabibinging katahimikan ng cockpit. Ang tanging naririnig na lamang ni Tala ay ang sarili niyang paghinga at ang mahinang yak ni Marcos sa gilid. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas. Ang mga pulang ilaw ng mga bumbero at ambulansya ay kumikislap sa dilim. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang unang bumungad ay ang sariwang hangin ng gabi. Ngunit hindi lamang mga bumbero ang naghihintay sa tarmac. Ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, NBI, ay nakatayo sa harap ng hagdan, bit-bit ang mga warrant of arrest na matagal nang inihanda ni Captain Ben at ng Union. Nakita ni Tala si Doña Amparo na naghihintay sa baba. Ang kanyang mukha ay putlang-putla habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na isa-isang pinoposasan. Si Cielo ay lumabas ng eroplano, duguan ng noo, at nanginginig ang buong katawan, ngunit bago pa siya makapagtago, ang mga bakal na posas ay dumaos-dos na sa kanyang mga kamay sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa nakaabang. Isang huling ngiti ang iginawad ni Tala sa matandang babae bago ibigay si Hope sa mga medic. Isang opisyal ng CAA ang lumapit at isinuot sa kanyang balikat ang isang bagong insignia, ang selyo ng pagkilala bilang isang bayani. Captain Tala, ang iyong lisensya ay hindi lamang ibinalik. Ikaw ay itinalaga bilang bagong Chief of Flight Operations. Ang karma ay hindi lamang dumating bilang isang rehas na bakal. Dumating ito bilang ang pinakamataas na lipad na kailanman ay hindi maabot ng mga ilustre. Ang liwanag ng umaga sa Manila ay dahan-dahang gumuguhit sa malawak na tarmac ng airport, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga eroplanong nakahilera ng maayos. Sa loob ng opisina ng Head of Training, nakatayo si Tala sa harap ng malaking bintana. Suot ang kanyang bagong plansadong uniforme. Ang apat na gintong guhit sa kanyang balikat ay tila naglalabas ng sariling liwanag, isang patunay ng bawat luhang pumatak at bawat duming nilinis niya sa nakaraan. Wala na ang amoy ng kloro at matapang na kemikal sa kanyang mga kamay. Ngayon, ang tanging amoy na nakabalot sa kanya ay ang bango ng bagong luto na almusal para kay Hope at ang linis ng hanging kanyang nilalanghap bilang isang malayang babae. Ang kanyang mga kuko na dati ay basag at maitim ay maayos na ngayon, ngunit ang mga kalyo sa kanyang palad ay nananatili. Isang permanenteng paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa apelyido, kundi sa pagsisikap ng sariling bisig. Sa mga balita kagabi, napanood niya ang paglipat kay Doña Amparo sa isang regular na pasilidad ng kulungan. Ang matandang babae na dati ay hindi makatapak sa sahig na walang carpet ay nakita sa screen na nakasuot ng orange na uniforme, nakatitig sa kawalan habang hawak ang isang plastik na plato. Si Cielo naman ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong dahil sa sadyang pagsabotahe sa kaligtasan ng publiko. Ang kanilang marangyang mundo ay naging kasing liit na lamang ng isang selda, ang pinakamasakit na karma para sa mga taong inakalang pag-aari nila ang langit. Si Marco ay naging isang anino na lamang ng nakaraan. Nawalan siya ng lisensya
at pati ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Minsan siyang sumubok na tumawag kay Tala, humihingi ng pagkakataong muling maging bahagi ng buhay ni Hope. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang naramdaman ni Tala, kundi isang malalim na katahimikan. Bago siya lumabas ng terminal, dumaan muna si Tala sa silid ng mga utility workers. Nakita niya si Nanay Susing na abala pa rin sa pagpupunas ng mga upuan. Lumapit si Tala at marahang hinawakan ng kamay ng matanda. Inilagay niya rito ang isang sobre, isang munting pasasalamat at tulong para sa pagre-retiro ng matanda. Salamat, Nay Susing. Bulong ni Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Salamat sa pagtuturo sa akin na kahit ang pinakamababang dumi ay kayang linisin. Basta't wag lang hahayaang madumihan ang sariling kaluluwa. Ngumiti ang matanda. Ang kanyang mga kulubot sa muka ay tila mga mapa ng karunungan. Lumipad ka na, Captain. Ang langit ay sayo na ngayon. Paglabas ni Tala sa tarmac, sinalubong siya ni Hope na tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang isang maliit na laruang eroplano. Binuhat ni Tala ang kanyang anak at itinaas ito patungo sa araw. Ang tawa ng bata ay tila isang himig na nagpapagaling sa lahat ng natitirang sugat sa puso ni Tala. Tumingala si Tala sa asul na kalangitan. Ang bawat ulap na naroon ay tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Hindi na siya natatakot sa bagyo dahil alam na niya kung paano gamitin ang sariling pakpak. Ang kanyang paglipad ay hindi na isang utang na loob sa iba, kundi isang regalo para sa sarili at sa anak na kanyang ipinaglaban. Ang kwento ni Tala ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa isang bagong simula. Isang lipad kung saan ang tanging limitasyon ay ang sariling pangarap. Sa bawat pag-ikot ng turbine ng eroplano, ang bawat pasahero ay ligtas. Dahil ang nagmamaneho sa kanila ay isang babaeng marunong lumuhod sa lupa bago tuluyang sumakay sa mga ulap. Ang bawat pagaspas ng pakpak ni Tala patungo sa asul na kalangitan ay isang paalala na ang langit ay hindi lamang para sa mga mayayaman, kundi para sa bawat pusong marunong magsimula sa lupa ng may dangal. Sa wakas, ang mga ulap ng dusa ay nahawi rin upang bigyang daan ang sikat ng araw sa buhay ni Tala at Hope. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat yugto ng makabagbag damdaming kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, lalo na sa bahaging kailangang magtago ni Tala sa likod ng mga kurtina para lamang masilayan ang kanyang may sakit na anak, habang hawak ang maduming basahan, aminado akong nanginginig ang aking kamay at nadurog din ang aking puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita sa paligid. Ang mga sakripisyo ng isang ina na hindi nakikita ng marami. Ito ay bunga ng mahabang pagninilay-nilay tungkol sa tunay na kahulugan ng katarungan at pagpapatawad. Nais kong itanim sa inyong isipan ang imahe ng isang flight simulator, gaya ni Tala na nag-iensayo sa gitna ng dilim at hirap. Para maging handa sa oras ng unos, naway makita niyo rin ang inyong mga pagsubok ngayon bilang isang pagsasanay para sa inyong pinakamataas na lipad sa hinaharap. Ang dumi sa inyong mga kamay ngayon ay hindi kailanman magiging hadlang sa inyong paghawak sa mga bituin balang araw. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tala, magagawa mo rin bang iligtas ang mga taong kumuha ng lahat sa iyo sa oras ng kanilang panganib? O pipiliin mo bang lumipad palayo at hayaan silang anihin ang kanilang sariling pagkakamali? Nais kong marinig ang inyong tapat na saloobin. Habang pinakikinggan nyo ang mga huling kataga na ito, nasaan man kayo ngayon, marahil ay naghahanda ng pagkain para sa pamilya, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, o nag-aalaga ng inyong mga anak. Sana ay ibahagi nyo ang inyong mga karanasan sa ating comment section. Dito, ang bawat boses ay may halaga at ang bawat kwento ay may puwang.
Huwag din kalimutang pindutin ang like at i-share ang audio na ito bilang suporta sa ating paglalakbay. Manatili kayong matatag, matapang, at puno ng pag-asa hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat. Pamagat ng kwento, pakpak ng dangal, ang muling paglipad ng reyna, paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na binuo para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe sa buhay.